So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW, ang makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, nandito na po tayo sa ating panibagong episode at balitaan dito sa ating channel, sa Jarabe TV, na kung sa mga kababayan, pag-uusapan na natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa pagandang buhay sa ating lahat mga kababayan, and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, alam nyo na po na kung saan unahin mo natin dito sa pang-shoutouts ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan mga kababayan, naunguna po si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po si Messi, Sir Bel Ferrer Official, Divina Dicuatin, and Army Lagaso. Pasalamatan rin po natin ang ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosme Defender, Fizz Calante, Rasa Teruel, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. Thank you so much also sa nagbigay sa atin ng super thanks na si Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. Well, siya nga pala mga kababayan, kung hindi niyo pa po kilala si Ma'am Carclia, siya po ay isang vlogger, isa pong pro-government vlogger mga kababayan, at sinuportahan niya po si PBBM. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa vlog po or sa channel po ni Ma'am Carclia, pwede niyo pong bisitahin mga kababayan. Okay? And of course, i-greet po natin ang happy birthday si Ma'am J. Maylene Magalyon. Siya pong anak ni Sir Joseph Magalyon mga kababayan. Happy birthday! At syempre, happy birthday also kay Teretron or Terieton Tesmo this coming February 7 mga kababayan ang kanyang birthday. And as greetings are from Sir Erickson Tesmo Vlog. Also, happy birthday kay Ma'am Erlinda Pedrosa Tesmo this coming February 21. Again, happy birthday po. Siyempre, i-greet po natin ating mga early birds. Nandyan kasama natin si Mama Recres Hernandez, Maite Baisa, Milagros De Rilo, Eme Sarino, Nining Joy. Nandyan rin po si Wilma Malabanan, Evangeline De Leon, Marilo Fuerte, Angeline Quezon, Teresita Bihasa, Nonoy Florin Hills, Marla Mejia. Nandyan rin po si Barkadahan, Forever FM, Marilyn De Los Santos, and hi to KG2 Cervantes. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, kumusta ang lahat? Kanina, nagkaroon po ng vlog si Sir Ivan. Well, short vlog lang yun mga kababayan. Breaking news. I think alam nyo na pong lahat na kung saan, di ba yung ating last ba mga kababayan na meron pong nangyaring press conference yung legal team ni Abel Bacodio, at saka siyempre kasama rin po doon si Abel Bacodio mga kababayan. Yun po informations na doon rin po na ito nalaman na kinasuhan na pala ni Abel Bacodio si Hital mga kababayan. At kung sakaling mananalo po ang i-final na kaso ni Abel Bacodio doon kay Hital mga kababayan, hihingan niya ng damages or danyos na $2 million mga kababayan. Actually, mali pala yung inilagay ko na captions doon sa ating last vlog, kasi ang nilagay ko doon mga kababayan is only 65 million pesos. Ang lit lang pala. Dapat nga pala times 2 yun mga kababayan. So magiging 112 million pesos. Kasi nga kapag i-convert natin ng $2 million mga kababayan into pesos, that is 112 million pesos. More or less 112 million pesos mga kababayan. And she deserve it mga kababayan. Dapat nga billion pesos eh. Kasi nga dito sa mga pambalahura, paninira, pang-aapak po ng pagkatao sa isang tao, nihitan mga kababayan, ang kanyang mga paninira, dapat talaga billion pesos ang hingin dito ni Abel Bacodio sa kanya. Well, alam nyo ba kung ano po ang ribat dito ni Hitan mga kababayan? Abay, alam na ho natin na talagang pag-akusahan na naman niya itong si Efelisa mga kababayan. Sabi niya sa kanyang vlog kahapon, sabi ni Hitan mga kababayan na pagpipirahan daw nila ni Efelisa at saka ni Abel itong si Hitan mga kababayan, pagpipirahan daw ng $2 million at saka ang nasa likod daw ni Abel Bacodio mga kababayan, ito daw si Efelisa. Abay, gunggong talaga itong si Hitan mga kababayan, hindi na nag-isip.
ang sa tingin ba niya si Abel Bacodio walang pera? Hindi ba kaya makapag-provide po ni Abel Bacodio ng lawyers mga kababayan? Mapera po si Abel Bacodio at milyones po ang kanyang revenues mga kababayan. So kayang-kaya niya na mag-provide po ng lawyers without the help of FL. Kasi yan kasi ang lagi pong binibira dito, lagi pong pangakusa po ni Hitad na ang nasa likod daw ni Abel Bacodio ay si FL Lisa mga kababayan. Okay, so forward tayo doon sa vlog po ni Hitad mga kababayan. Kasi nga 'di ba doon sa press con po ni Abel Bacodio, sinabi niya kung paano po nakakilala si Abel at saka si Maharlika makabayan. Okay, niribatan ho yan ni Hitad. Sabi niya, si Abel daw mismo ang lumapit doon kay Hitad makabayan at saka kay Juice Meth. Sabi pa nga ni Hitad at meron naman talaga siyang ipinakita po na ebidensya makabayan na na screenshots yung conversations po sa Facebook nila na hindi po yun nabura ni Abel Bacodio. So yan po ay totoo makabayan. Bakit? Kasi ginanon-ganon niya ang kanilang group chat na totoo talaga, hindi yun screenshots na makabayan. Talagang totoo po yun na group chats, hindi lang screenshots. Okay, so doon po merong ebidensya itong si Hitad na itong si Abel Bacodio mismo ang lumapit po kay Hitad at saka gusto niya i-endorse po yung kanyang gawa po ng mga jackets at para rin po makilala ni FL makabayan. So doon po totoo yung sinabi ni Hitad. Pero hindi naman niya mababago. It will not make any difference. Bakit? Kasi ang point po ni Abel Bacodio kung bakit siya kinasuhan makabayan, doon kasi sa part na siniraan niya si Abel Bacodio, tinawag niya na scammer at nagkaroon daw ng properties na bahay na worth 26 million pesos dahil daw Marcos ang nakaupo or si FL po ang naging first lady makabayan. So ang ibig sabihin, merong corruption dyan. So iyan po ay labag sa batas makabayan at saka that is a defamation. Kasi kapag sasabihin ho yan ni Hitad, para nagkaroon kasi dito ng corruption makabayan. At lalong-lalo na, doon po sa sinabi ni Hitad na ang visa daw ni Abel ay parang fraud na makabayan or fake yon, di ba? So ibig sabihin yan na merong connection po si Abel doon sa DFA at nagkaroon dito ng corruption makabayan, di ba? So dapat na talaga nakakasuhan o yan si Hitad. So ulitin ko lang po dito, sana 1 billion pesos po ang hiningi na danyos or hinihingi na danyos dito ni Abel Bacodio makabayan. At sure naman ho yan. Bakit Sir Ivan? Di ba sinabi ho yan ng legal team nung attorney po ni Abel Bacodio makabayan na 99.99% mananalo po ang ikinaso nila dito kay Hitad makabayan. May mga ebidensya kasi. Okay, so naalala nyo po na kinausap ako noon ng ate ni Abel Bacodio makabayan. Yung isang clippings mo na audio na ipinarinig ko sa inyo sa ating last vlog and the other vlog makabayan. Alam nyo, alam na pala yan ng ate po ni Abel Bacodio. Pero hindi kasi sinabi sa akin, siyempre kapag sinabi ho yun sa akin, ng ate po ni Abel makabayan, siyempre i-vlog niya ni Sir Ivan. So hindi po yun sinabi kasi nga, siyempre para hindi po yun mausog, pero alam na po niya na meron palang mag-file talaga ng kaso itong si Abel Bacodio at hindi po nagjo-joke itong si Abel nung sinabi sa kanya na mag-file siya ng kaso makabayan. Di ba alam ho natin, inujukon po ng ate ni Abel Bacodio si Abel na magkaso talaga dito kay Hitad makabayan. At saka ito po yung kang prueba na alam po yan ng ate po ni Abel Bacodio kasi kinontak naman ako kanina makabayan. Sabi niya, Sir Ivan, alam ko na po yan. Hindi ko lang sinabi sa iyo para hindi mo masabi sa iba kasi bawal daw ito sabihin sa media or sa social media. Dapat sekreto lang daw muna makabayan. Di ba? Kinontak naman po kasi ako kanina ng ate po ni Abel Bacodio makabayan. Again, Ate Art, thank you so much. Nanood pala kanina si Ate Art makabayan. Dapat lang nating ipalaganap dito ang totoong nangyari. Bawal kasi ang fake news makabayan. Okay? Pag-usapan rin po natin yung nangyaring floodings doon sa Davao City kasi nga makabayan, grabe po yung floodings doon. Alam nyo ba na umabot po ng 100,000 lahat ng mga residente ang nawalan po ng bahay makabayan. Pero dito sa isang news outlet, alam nyo ba na meron silang post, hinanap nila na saan na daw yung mga Duterte. Pero ayon po sa isang mga vlogger po dyan sa mga DBS, post daw yun ng isang vlogger. Well, hindi po vlogger nag-post noon, kundi isang news outlet makabayan. Nirepost lang po ng isang vlogger. At saka siyempre dito, ipapakita rin po natin yan kasi nga nakakaawa na makabayan. Totoo naman talaga, hindi ko nga nakita sa balita makabayan
kababayan na meron pong namigay po yung mga Duterte, yung isang congressman dyan na puro lang reklamo. Nasaan na nga pala yung 51 billion pesos? Ang isa rin po dyan na daming tadtad ng tato makababayan at pinaresign po si BBM, well, nasaan na nga pala makababayan? At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagad ang modelan ba na nga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kakumustahan rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Harder makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. Yeah, guys, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters ni Sir Ivan, mga Suki's Ting Channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before na pumunta doon sa mga mainit na mga balita at kamaritisan ng mga fentanyl vloggers makabayan, well, dito muna tayo sa good news na kung saan ang taong bayan nagsalita na po, na kung saan sila po'y kontento dito sa pamamalakad ni PBM. So for more details, let's watch this. Kontento ang nakararaming Pilipino sa pamamalakad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Magdadalawang taon na mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon. Kumusta kaya ang tingin ng publiko dito? Ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research na isinagawa noong December 10 hanggang 14, nasa 59% ng adult Filipinos ang kontento sa pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula dito, 8% ang very satisfied, habang 51% ang somewhat satisfied. Para kay Gloria, okay naman anya ang pamamahala ng administrasyon ngayon. Parang okay naman siya sa kanilang tungkulin na mayroon naman siyang ginagawa. Nagagawa naman po niya. Yan lang ang masasabi ko lang. Dagdag ni Gloria, hilingin na magpatuloy pa ito. Para naman kay Sigleserio, masasabi niyang okay din ang pamamahala ng administrasyong Marcos. Okay pamalakat ni Presidente BBM, okay yun. Wala naman problema yun. Okay naman, satisfied naman ako sa ginagawa ni BBM. Kaugnay nito, nasa 24% ang nagsabi na can't say if satisfied or dissatisfied. Nasa 11% ang somewhat dissatisfied, 3% ang very dissatisfied, 2% ang hindi alam at wala namang tumangging sagutin ang tanong sa survey. Habang naitalang 59% noong Disyembre na kontento sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon ay tumaas, kumpara sa 56% na naitala noong nakaraang Oktubre. Ang naturang pagtaas ng 3 percentage point ay ang unang pagtaas na nakita sa performance rating ng kasalukuyang administrasyon mula noong October 2022. Pero tumaas ng bahagya sa 1% ang hindi kontento sa administrasyon nitong nakaraang Disyembre. Base pa rin sa datos ng Okta Research, tumaas ang performance rating ng kasalukuyang administrasyon sa lahat ng socio-economic classes, maliban sa Class E, kung saan bumaba ito ng nasa 19%. Habang nakapagtala naman ang Class ABC ng pagtaas ng performance rating ng administrasyon sa 11 percentage points. Pero ang sabi po ng mga fake news peddlers, ng mga fentanyl vloggers mga kabayan, wala dong ginagawa ang ating Pangulo. Tamad daw, laging tulog, lagi daw nagpa-party mga kabayan. Ganyan ba ang laging nagpa-party? Di ba? Kitang-kita po ng mamayang Pilipino, yung mga tao po na sa malayo, hindi po mga vloggers. Nandiyan po sana sa mga karaniwang tao mga kabayan, nakikita nila na nagtatrabaho po ang ating Pangulo. Ay ang Pangulo natin, si PBM, he's doing our best para po mapaunlad ang bansa
bansang Pilipinas. Yung kasi mga fake news peddlers, mga bulag kasi makaabayan, mga ganun po yung mga tenga nila. Ayaw nilang marinig po yung mga gandang nangyayari sa gobyerno natin, mga upcoming projects po ng gobyerno natin, at talagang nangyayari na projects po ng gobyerno natin ay nang pakinggan. Bakit? Kasi gusto nila nasisiraan po ang ating Pangulo at ang bansang Pilipinas makaabayan. Sila po kasi ay mga destabilizer. Pero hindi na nila mauto po yung mga tao kasi nga may utak po yung mga tao makaabayan, marunong ho yan magmasid-masid, marunong rin po yan manood po ng mga balita galing po sa ating government na mga platforms makaabayan. Okay? So, kung okay ba ang ating balita, please like our video. At syempre, sundan rin po natin ng isa pong merong gumawa dito ng survey rating makaabayan, yung RP Mission. Kilala ba natin yung RP Mission? Di ba yung yung isa kasi na nag-survey, yun po ay Okta Research. Ngayon po makaabayan, ito po ay base sa RP Mission na kung saan mataas po ang nakuha na survey rating ni PBBM. Na kung saan, ay po sa survey makaabayan, this is December 2023, si PBBM nakuha po ng 80% performance rating. At saka si VP Sara nakuha po ng 78% po na rating, that is from RPMD survey. So tingnan natin yung lugar-lugar makaabayan kung ano ba nakuha nila. For example, dito kay PBBM, nakuha po siya ng 84%, 84.70% dyan po sa Luzon. Sa Visayas, 79.2%. Sa Mindanao, 75.98%. Well, actually, expected talaga yan kasi nga yung Mindanao makaabayan, baluarte ho yan ng mga Duterte. Sa NCR, 71.72%. So which means kay BBM malakas siya dito sa part po ng Luzon at saka sa Visayas makaabayan. Pero normal lang po dito sa may Mindanao, carry lang makaabayan. Even though marami pong nainira kay BBM dyan po sa may part po ng Mindanao kasi nga baluarte ho yan ng Duterte makaabayan. Okay, si Bibi Sara nakuha rin po ng 78% sa Luzon, sa Visayas 76%, sa Mindanao 82%, sa NCR 70%. So kita niyo makaabayan, sa part po sa Mindanao mataas po ang rating ni BP Sara kasi nga baluarte ho yan ng mga Duterte. At nakikita natin na medyo hindi ganoon po kataas ang rating ni BP Sara sa Luzon at saka sa Visayas. And again, ulitin natin, 80% po ang nakuha overall na rating, performance rating ni BBM. So that is good news mga kabayan. O di ba? Kahit anong paninira dito, kahit ano po yung pangalipusta po sa mga Marcos, sinisiraan na araw-araw, lalong-lalo na yung pong vlogger po na nandun sa US mga kabayan, yung nandun po sa Canada, at sa ibang mga DBS vlogger, laging nira araw-araw, hindi umipikto, bagkos mas tumaas pa ang rating po ni PB Makabayan, di ba? Mas lalong sumikat naging rockstar Makabayan. Hey! Sana po, siya nga pala call out dito sa Zenwave, yung sponsor po ni Hitad Makabayan. Diba dyan po sa Zenwave na ganun bang klase na influencers ang gusto ninyo? Yung lagi pong nainira? Yung number one fake news peddlers? Ganun pala na klase na influencers ang kinukuha ninyo? Diba mga kaabayan? Sponsor ng Zenwave si Hitad Baka sabihin naman dito ng mga haters, alam ko na, uunahan na natin dito. Baka sabihin mo, ikaw insecure ka lang kay Hitad or kay Maharlika kasi walang sponsor. Wala pang sponsor sa Ivan. Sa tingin nyo lang yan. Alam nyo, marami pong gusto mag-sponsor kay Sir Ivan. Totoo ho yan. Pinakita ko dito noon na dinecline ko lang makabayan, yung sa tubig, yung sa, naalala ba natin yon, yung sa tubig, nga gusto mag-sponsor sa atin dito. Pati po yung energy drink ba yun? Dineclare po yun ng Sir Ivan. And 2 days ago, yung Dikis Philippines makabayan, gusto rin po mag-sponsor kay Sir Ivan. Pero isa nga pala, viewer pala dito sa atin, ang taga-Dikis. Hala po, kumusta sa mga taga-Dikis? Alam nyo, hindi kasi ako nag-reply makabayan sa Dikis. Bakit? Well, hindi lang ako nag-reply. Hindi naman kasi relevant. Dikis yung brand at saka ang ipinaglalaban natin dito sa ating topic dito sa about government makabayan. Paano ba mag-coincide yun? Dikis. Pati ang una rin po, tubig. At ang isa rin po, energy drink. Yung mga viewers ko dito makabayan, mostly mga seniors diba? Pero pasensya po sa Dikis Philippines, hindi po nag-reply pa si Sir Ivan. Well, I will think about it. Hopefully soon. So anyways, hindi po ako insecure kahit may mga offer po si Sir Ivan, pero hindi ko lang tinanggap muna. Okay, so for the makabayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita, isang good news
rin po na kung saan yung presyo ng bigas may posible po na bababa ngayong buwan mga kabayan. So for more details, let's watch this. Magandang balita, posibleng bumaba ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo ng bigas ngayong buwan. Maging ang itlog, bagsak presyo rin. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pang 2 linggong supply ng bigas ang binili ni Ellen. Wala siyang malaking budget pero dumiskarte sa pagpili ng bigas na swak sa kanyang bulsa. 52 kasi yun yung kasya sa budget ngayon. Kasi yung iba 56, sayang din yung 4 pesos. Kung may mas mababa pa sa 52, yung pa rin ang bibili namin. Ang good news, ang hinahanap na mas abot kayang bigas ni Ellen, mabibili sa ilang palengke tulad sa Maynila. Kung nakaraang buwan, 52 pesos ang kada kilo ng pinakamurang bigas dito sa Trabaho Market, ngayong Pebrero may mabibili na tig 50 pesos. Yun nga lang, medyo durog at hindi masyadong maputi ang kulay. Ang persako, meron 2.4, 2.450, gano'n. Noong January? Ngayon? Ngayon, meron na ako nakuha 2.380, gano'n. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng bumaba ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo ng bigas ngayong buwan. Nagsimula na kasi ang anihan. Yung farm gate bumaba ng piso, no? So nasa 30 pesos ang presyo from 31.50. Yung presyo dapat sa outlet na umakyat ng 54 to 58 dapat bumalik sa 52 to 54 pesos. Sa Marso hanggang Abril, ang peak ng harvest season, kaya taya ng Department of Agriculture. We're hoping na mas bababa sa mga susunod na panahon. Yung supply will also matter plus yung presyo sa international markets. Bagsak presyo rin ng itlog. Ang dating 7 pesos na pinakamaliit na itlog, ngayon ay 6 pesos and 44 centavos na lamang. Dati yung bentahan namin nito 200 per tray dito sa small. Ngayon 180 na lang kasi marami na yung supply ng itlog. Pagkain talaga ng ng Pinoy ang itlog, kaya maganda bumaba. Pero dehado raw sa mababang presyo at matumal na demand ang ilang egg producers. Ginto ulit yan and yun, bigla naman tataas ang presyo. So, ang mangyayari niyan, yung mga small nag-produce ng itlog talaga maglo-close down kung tuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo. Kaya katuwang natin ang yung National Nutrition Council at saka yung DSWD para promote ang pagkain ng itlog. Ngayong wala ng closed fishing season, inaasahan ng DA na bababa sa 30 hanggang 50 pesos ang farm gate price ng galunggong. Tinututukan din na mapamura pa ang presyo ng gulay at iba pang agricultural product. Nakikipagtulungan ang DA sa Philippine Ports Authority at Philippine Fisheries Development Authority para tumanggap ng iba't ibang agricultural commodity at gawing prioridad na maibiyahe ang mga agri-products sa mga daungan. Sinasabing makakamenos ng 5% sa gastos kung mapabibilis ang pagbiyahe sa mga produkto sa mga daungan. Samantala, ipinag-utos na ng DA ang pangungumpiska sa mga papasok na buhay na baka at kalabaw mula sa Libya, Russia, South Korea at Thailand dahil sa pagkalat ng lumpy skin disease sa naturang lugar. Nakataas na rin ang importation ban sa mga nasabing produkto mula sa 4 na bansa. Yan, so ipinapakita ko yung balita niya mga kabayan para sabihin naman dito ng mga haters natin na mga anti-Marcos, Alipores Bonhitad, nagtatrabaho po ang ating gobyerno. Para alam na mga kabayan. Okay? So, forward na tayo doon po sa mga mainit na mga balita mga kabayan. Mag-start tayo dito po sa pasabog po ni Ma'am Katrina Ponce Enrile, yung anak po ni JP mga kabayan. Kasi nga dito, meron kasi siyang statement doon po sa CIZA then sa Cagayan Economic Authority makabayan na kung saan marami tang nagulat dito kasi nga pinangalanan niya talaga dito, hindi lang yung yung mga blind item lang yan, pinangalanan niya talaga na itong si Martin Andanar ay nandun po sa China makabayan at meron pong binabayaran ng mga vloggers daw itong si Martin Andanar, sila po si Sasurgado Sasot, na mention po doon si Maharlika, pero lang dito sa balita na ipapakita ko sa inyo makabayan, hindi dito ipinakita yung mukha ni Maharlika. Kasi nga mukha sigurong mga kabayan natakot kahit yung yung News 5.
Yes, doon natin nalaman na itong si Ma'am Katrina, doon natin nalaman kay Ma'am Katrina na meron pong binabayaran nga pala ng mga vloggers, ng mga anti-Marcos na mga vloggers, yung mga DBS vloggers, na kung saan hindi naman to bago sa ating makahabayan. Di ba, narinig natin to na kung saan, di ba sabi po ni Senator JB Ejercito, naalala natin na meron pong grupo ng mga DDS na napuntahan doon sa China, ang iba nag-apply po ng scholar, at saka yun daw ay ang sabi-sabi noon, makumakala talaga na nabayaran sila ng taga-China para po sisiraan yung gobyerno natin makahabayan. Di ba, sabi yun ni Sir JB? At yan po ay nakumpirma doon po kay SAS Makanda Makahabayan. Di ba sabi niya, incentives lang daw eh. Incentives ba talaga o talagang bayad yun? Di ba? Kasi nga si SAS ay siya po ay naging scholar doon po sa China Makahabayan. So meron siyang incentives na nakuha from the China sa school, nakalimutan ko ng school niyon. Pero dito, kumpirmado na po. Kasi nga, siyempre, anak ho yan ni JPE, ni Juan Ponce Enrile Makahabayan, si Ma'am Katrina. Si JPE, alam na alam ho niya yung mangyayari sa politika. Kasi nga, nakikita na po yan noon pa ni JPE Makahabayan, yung mga gagawing mga paninira, plano pa lang po ng mga destabilizers. Alam na ho yan ni JPE Makahabayan. Nandito na ho yan sa utak ni JPE. Kasi nga, di ba si Juan Ponce Enrile is mag 100 na yata years old this month, mga kabayan. So kitang-kita na niya, alam na niya yung politics, so hindi na po siya mabibilo, mga kabayan. May intel po si JPE at yan po ay kinumpirma at sinabi na rin po ngayon kung sino po yung mga bayaran ng mga vloggers na nandoon sa China, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Nagpalitan ng patutsada ang anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile na si Katrina, kina dating PCO Secretary Martin Andanar at vlogger na si Sas Rogando Sasot. Binansagan silang bayaran ng China ni Katrina, pero tinawag naman siyang sinungaling ng dalawa. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Ito ang maanghang na banat ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile laban kay dating Communications Secretary Martin Andanar na nakabase ngayon sa China. Sa viral video sa isang forum ng CESA, inakusahan ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Andanar daw ang nagpopondo ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa pinangalanan ni Katrina ang isang vlogger na tinawag niyang Maharlika at si Sas Rogando Sasot, na kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Mga propagandista raw sila na ginagamit ng China para linlangin ang mga Pinoy. They're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Banat pa ni Katrina, madalas daw batikusin ng mga vlogger si PBBM. Paborito raw kasing punahin ng mga ito ang underdog o yung mga nakaupo sa pwesto. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Bumuelta naman agad si Sasot. Sa isang online post, iginiit niyang hindi siya binabayaran ni Andanar at ng China. Tinawag niya ring sinungaling si Katrina. Sabay ungkat sa kaso noon ang ama niyang si dating Senador Juan Ponce Enrile na nadawit sa issue ng Coco Levy Fund. Dapat magpasalamat na lang daw sina Enrile na hindi sila binalikan ng mga galit na magsasaka. Si Andanar naman, sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5. Nasa China siya ngayon bilang anchor ng English news program sa isang Chinese state-owned TV network. Sasot, itinanggi niya na hindi siya binabayaran ni Martin Andanar Makahabayan. Kasi iba naman nagbayad siguro
sa kanya. Pero binayaran pa rin siya ng China, mga kabayan. Mismo naman sinabi ho ni Sasot, mga kabayan, di ba? Ang sabi pa nga niya, incentives na, mga kabayan. Incentives ba talaga? Sasot, sinungaling ka eh. At saka napakalaman natin, mga kabayan, na hindi naman po si Sasot, hindi po si Maharlika, yung grupo po noon na mga nila ni Bayad Bay, di ba nagpuntahan doon sa China, mga kabayan? Hindi nga lang na-mention doon ni Ma'am Katrina, sila si Mark Lopez, napunta doon si Attorney Trexie, yung grupo, nakalimutan ko yung iba, mga kabayan, yung mataba, nakalimutan ko yung name na eh. Kaya nga, hindi lang nasali doon ni Ma'am Katrina, pero kabilang sila sa isa po sa mga nabayaran, allegedly, ng taga-China, mga kabayan. At hindi ho nila madidinay yan. Okay? So anyways, mga kabayan, dyan po tayo sa ibang usapin. Ito po tungkol po sa statement at gusto po at plano nga pala ni FPRD na gusto niyang ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas, mga kabayan. At yan po'y talagang mahigpit po na tinutulan ng ibang mga lider. So for more details, let's watch this. Binigyang diin ng ilang opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ito'y sa gitna ng mungkahi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghiwalay ng Mindanao. Tiniyak naman ng DND at PNP ang pagpapanatili ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kapwa kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panawagang paghihiwalay ng Mindanao. Ayon kay dating DILG Secretary at ngayon National Security Advisor Eduardo Año, dahil sa panawagang ito, mawawala ng saysay ang kabuang pagsisikap tungo sa kaunlaran. Anya, nakasalalay ang lakas ng bansa sa pagkakaisa at anumang tangkang magkawatak-watak ay dapat natutulan ng anumang sektor. Dagdag ni Año, dapat bantayan ang komprehensibong peace process na nagwakas sa dekada ng armed conflict sa Mindanao at nagbubunga ngayon ng progreso at pag-asa. Hindi rin anya mag-aatubli ang gobyerno na gamitin ang mga kinakailangang hakbang laban sa paghiwalay ng Republika at anumang pagtatangka rito ay harapin ng may puwersa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez Jr. na nagsilbi ring Presidential Advisor on Peace Process ng Administrasyong Duterte, anumang panawagan o pagkilos na magbubunga ng destabilization ng bansa ay dapat talikuran. Anya, dapat ipagpatuloy ang suporta sa mitiin ng kasalukuyang administrasyon para sa kapayapaan at pagkakaisa kung saan naramdaman na ang epekto nito. Sabi pa ni Galvez, ang mga dating miyembro ng revolutionary groups ay may aktibong partisipasyon ngayon sa pagsasaayos ng bansa at pagsusulong ng kapayapaan lalo na sa Bangsamoro. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos na dating MMDA chairperson, hindi sagot ang pag-iwalay ng Mindanao para tugunan ang mga hamon dito. Paglabag din anya ito sa konstitusyon at sisira sa territorial integrity ng Pilipinas. Kaugnay nito, nanawagan si Abalos na panatilihin ang pagiging sagrado ng konstitusyon para sa matatag at iisang bansa. Ang Department of National Defense tiniyak na gagampanan ang kanilang mandato na protektahan ang soberanya. Ang PNP makikiisa rin sa pagsisigurong mapapanatili ang integridad ng teritoryo. Hindi sang-ayon si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao na tila buwabaliwalaan niya sa mga nagsakripisyo ng buhay para sa kayusan ng Pilipinas. If there are any efforts of any secession or to secede from a portion of our country, parang hindi maganda, and it will only entail magulo na to a magnitude na siguro baka di natin kayanin. So, ang pinakamaganda niyan talaga is let us be united, let us not entertain these ideas. After all, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo. Hindi rin ito suportado ng isang Muslim advocate dahil matagal na anyang nabugbog ang Mindanao sa issue. Kami po yung sa Marawi, Lanao, Bangsamoro, ang pinaka-nabugbog na po ng secession, ng rebellion. 50 years, peace talks. Allergic na po ako. Allergic na po kami. As young Muslim professionals, no po to secession. It shouldn't be a word even that should be raised.
Yan, klarong-klaro makaabayan na ayaw talaga ng mga lider natin na ihiwalay po yung Mindanao. Sino ba namang tanga na may gusto na ihiwalay yung Mindanao makaabayan? Di ba pangit na pakinggan? Luzon, Visayas at Mindanao, Province of China. Bagay ba? Mindanao, Province of China. Pangit ting na makaabayan or pakinggan, di ba? Pupunta ka pa doon ng Mindanao, mag-provide ka pa or hahanapan ka pa ng passport mga kaabayan. So, hindi po talaga pwede na iwalay po yung Mindanao. Ang nakaisip lang yan, meron talagang personal na interest mga kaabayan. Kasi nga kapag mangyayari po na mahiwalay po yung Mindanao, hindi na kasi dito maano ng ICC itong si FPRD mga kaabayan. Ginawa niyang scapegoat ang plano dito na iwalay yung Mindanao sa Pilipinas para hindi na siya dito mahawakan or matouch ng ICC mga kaabayan. Okay, so meron pong gumawa ng survey. Titingnan na po natin dito yung ating mga kababayan kung ano ba ang masabi nila sa plano dito ni FPRD na ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Yan ang tinanong namin sa mga kababayan natin na namasyal sa bagong-bagong Pasig River Esplanade. Alamin natin ang kanilang mga kasagutan. Ikaw ba? Sang-ayon ka ba? Hello, magandang gabi sa buong Pilipinas. Hello Pilipinas, mabuhay! Eto dito, tanungin lang kita, okay ba sa'yo na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Para sa akin hindi. Kasi, bakit natin ihiwalay? Parte ng Pilipinas yan Dapat nga, katulad yung sa China, yung sa Sinatin, dapat anuhin pa nga natin yung bang magkaisa para lalong maganda yung samahan. Kasi pag nahiwalay yan, para naman, kunwari, taga Mindanao ako, hindi na ako taga Pilipinas. Kailangan mo na ng passport. Oo, kailangan mo ng passport. Luzon, Visayas, Mindanao nga, di ba nga? Kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao tayo. Okay na yun, huwag nang hihiwalay. Kailangan tayo magkaisa. Ang mga Pilipino dapat kapit-bisig para maganda, mabuhay ang Pilipinas. Ganun. Alright, thank you po sa komento ate. Taga saan po kayo te? Sampaloc, Maynila, sa Basilio Talipapa Market, nagtitinda kami doon. Bumili kayo doon, ha? Alright, represent. Thank you, te. Ay ate, storboyin lang kita. Kamusta yung pamamasyal mo dito sa Pasig River Esplanade? Okay naman po. Ngayon lang kami pumunta kasama ang aking mga friends. Te, storboyin lang kita. Sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi. Bakit po? Hindi po kasi Luzon, Visayas, Mindanao hindi na siya magiging tatlong sulok ng bandera pag ng Pilipinas. Wala na yung isang between. At saka hindi naman karapat dapat na ihiwalay yung Mindanao. Kasi partes na siya ng Philippines. Ano po sa tingin niyo yung nag-suggest nun? Ano lang sila, parang gusto nilang magsarili. Makasarili sila. Oo. Selfish? Oo, selfish. Makasarili sila. At saka matagal na yung issue na yan noong si Marcos pa na matanda issue na yan, di ba? Nung si Ferdinand Marcos Sr. Thank you. Enjoy the night. Hello, te. Storboyin lang kita. Te, tanungin lang kita, payag ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po kuya Bakit po? Kasi maliit na nga lang siya, tapos ihiwalay mo pa, di ba? Na lang matitira? Wala na. O, di ba? Tama. Tapos, lalagyan pa daw ng passport bago ka makatravel sa Mindanao. Ganun. Parang ibang bansa na, kuya. Sabi hindi lang. pwede, kuya. Hindi ako payag. Ano sa tingin mo yung, yung nakaisip nun? Walang desisyon. Basta kuya, hindi po ako papayag. Gano'n na lang po, kuya. Alright, thank you po. Thank you rin po, kuya. Hello ate, pasensya na sa istorbo. Ate naka-blue, sang-ayon ka po ba na ihiwalay yung Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po. Ikaw po te? Hindi rin po. Taga saan po ba kayo? Ako pa Mindanao. Ako taga Antipolo. Bakit po ayaw nyo? Bakit daw ayaw mo? Di ba? Pahig ba kayo noon? May passport pa bago Dami pang requirements Tama. Passport. O bago ka pumunta daw ng Mindanao, pahig ka?
Hindi. Kay Madam. Alright. Thank you po Thank you. Sensyon na sa store mo. Tanungin lang kita, sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ang sa akin lang naman po, kung yun po ang nakakabuti na ihiwalay ang Mindanao sa mas mabuting ganun na rin po. Pero kung hindi naman po nakakabuti, edi wag na lang po. Kasi marami pong yung mahirapan po, yung mahihirap na pupunta dito ng Manila. Tapos kailangan pa nilang mag-passport, kailangan pa nilang kumuha ng mga dokumento. Kaya kung sa akin po, mas mabuting wag na lang po yung mga passport. Sige po, salamat po. Thank you po. Ate, istorbohin lang kita. Sasang-ayon ka po ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po. Bakit? Kasi yun na rin po yung naging part ng natin ng bansa natin. Tsaka marami na rin pong mga natutunang kinagisnan. Papayag ka rin po ba na kailangan pa ng passport? Passport bago pumunta ng... Hindi kasi natin yun bansa pa rin natin, hindi naman yun iba. Alright, thank you po Thank you po sa komento. Sir, kamusta yung dito? Mukhang malakas benta natin Okay naman po. Minsan matumal, minsan mabili. Kesa naman dati, no? Opo. Dati wala talaga Wala talaga. Ngayon, buhay na buhay itong Pasig River. Buhay na kasi may bagong pasyalan na tayo dito. Storbohin lang kita, sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi. Hindi ako sangayon. Bakit po? Kasi yan ang nakapabuo yung Mindanao talaga sa Pilipinas. Yan ang pinakamalaking natin, yung Mindanao. May nagsasuggest po kasi na lalagyan daw ng passport bago ka makapunta ng Mindanao. Sang-ayon ka rin po ba doon? Ako hindi, kasi hindi ko alam yung iba kasi hindi ako taga Mindanao. Kung taga Mindanao ako, hindi ako sasangayon kasi paano na lang. Marami ka pang kukunin ng mga requirement at papilis. Ba? Yun lang po. Alright, thank you sir. Thank you. Ate, anong grade mo na? 9 po. Grade 9? Nagpaalam ka ba? Yes! Parents mo? Cutting class kaya ata Hindi po. Sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi wala naman akong sinabi. Dapat ikaw ba masusunod? Yes! Payag ka ba na kailangan pa ng passport bago pumunta ng Mindanao? Hindi. Mahirap yan. Mahal yung passport. O, di ba? So, klarong-klaro mga kababayan na ayaw po ng kababayan natin na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas. Well, gagawa rin po tayo ng survey dito. Sang-ayon ba kayo mga kababayan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Please, comment down below at saka babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, before na mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout muna natin. Nandyan po kasama natin si Ma'am Marilyn De Los Santos, KJ2 Cervantes, biyahe ni AJTV from South Korea, Elma Banyaga, Rales Carlinga, Andian Suplio from Jeddah, nandiyan po si Bironidia Seriano, Zenny Hattori, nandiyan po si Ashen, hi to Maria Victoria Vasquez, Evelyn Garcia, Munez Moromio, Rowan Juanilio, nandiyan po si Benji Sumailo, hi daw and shout out sa kanyang wife na si Dolly of Molinos City of Bacoor. Okay, so mga kaabayan, dito muna tayo sa balita tungkol doon sa nangyari sa Davao na kung saan grabe po yung flooding doon mga kaabayan. So para malaman ho natin yung balita at before ako ipapakita sa inyo yung balita na hinahanap na po ng taong bayan na saan daw yung Duterte. So for more details, let's watch this. Nagpapalimos na sa kalsada ang ilang binahang residente sa Carmen, Davao del Norte. Ang pinsala sa mga pananim umabot na sa 70 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Umaga pa lang nakaposte na si Diana sa kahabaan ng Poblacion Road dito sa Carmen. Hawak niya ang karatulang may mga katagang "Please help us". Bawat dumaraang sasakyan, kanyang pinapara sa pag-asang makahihingi ng tulong. Inaalala niya ang kumakalam na tiyan ng 2 anak. Palagi po humihingi ng gatas pero hindi ko po mabigyan kasi nga po wala nga po kami kahit piso doon. Kasi nga wala nga po kami hanap buhay. Kasi pending po yung mga gulay namin, nabahaan po. Isa lang si Diana sa mga namamalimos na residente mula sa iba't ibang binahang barangay. Nang huminto ang tricycle na ito, nagkagulo ang mga bakwit at agad sinunggaban ang dala nitong mga ayudang damit. Halos magbalyahan pati mga bata sa damit at tsinelas na nagsambulat na sa lupa. Patuloy naman ang pamamahagi ng pagkain ng Carmen LGU sa buong bayan. Ang mga residente sa Barangay Guadalupe at Mabaus sa mga tent pa rin tumutuloy.
Nasa 10 eskwelahan naman ang lubog pa rin sa baha. Lumulutang yung mga upuan. Yung mga libro, ano nangyari? Basa yung iba na agapan pa namin. Ang ilang pwesto sa palengke tigil rin muna sa pagtitinda dahil mataas pa ang tubig. Pero si Rita, inilipat sa loob ng sasakyan ang mga paninda. Siyempre, tuloy-tuloy ang gastos kaya dapat gumawa ng paraan para makabenta. Kasi kung sana kung tumigil din ang gastos, kung tumigil ang negosyo, di ba? Bukod sa mga bahay, apektado rin ang mga pananim gaya ng palay at saging. Ayon sa Carmen LGU, nasa 2,300 hectares ang nasirang palayan at aabot sa 90 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa bayan. Ang Carmen ang naging catch basin ng mga probinsya ng Agusan, Davao de Oro at Davao del Norte. Dito rin bumuhos ang tubig mula sa dalawang malaking ilog sa Davao City. Kaya naman ang dike ng bayan hindi kinaya ang ragasan ng tubig. Ito ngayon ang minamadaling ayusin para mapahupa ang baha sa bayan. I am hopeful with the most of 2 days, the whole stretch from Ising Bridge downstream doon sa Taba, matatapos natin within 2 days more. Sa tala ng Office of Civil Defense, 16 na ang namatay sa Davao Region dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. 4 naman ang nawawala. Okay, so may nakita po ako na balita mga kabayan na ito po ang posibleng rason kung bakit nagkaroon po ng severe flooding dyan sa Davao mga kabayan. Ayon po sa balita, ipapakita ko lang sa inyo mga kabayan. This is last July 14, 2017. So panahon ito ni FPRD mga kabayan. So ayon po sa balita, 36 mining permits approved in 2016. So may minahan mga kabayan. So kapag merong minahan, syempre normally masisira po yung mga puno dyan sa lugar ng mga kabayan kapag magkaroon po ng mina. So sabi dito sa balita, na post po ni Johanna Marie Bahinting, a total of 36 mining permits were approved by the Mines and Geosciences Bureau sa Davao Region for 2016 according to the released Mining Industry Development Program. Out of this number, 22 are Mineral Processing Sharing Agreements or MPSAs, 8 are Exploration Permits or EPs, 5 Joint Operating Agreements or JUAs, and 1 Industrial Permits IP. Tingnan nyo, last ito po sa panahon po ni FPRD mga kabayan. Pero bakit ito inaprubahan or bakit ito hindi sinita po ni Congressman Polong, ng mayor po dyan ngayon na maraming tato na si Basti Duterte, at saka bakit hindi ito sinita ni FPRD mga kabayan. So yan nga, siningil na sila ng kalikasan mga kabayan. May mga mining pala dyan at sipin nyo, 36 mining lahat ang aprobado sa panahon po ni FPRD mga kabayan. So talagang hindi malayo magkaroon talaga ng flooding dyan sa Davao. At nasaan na nga pala yung 51 billion pesos, saan yun ginamit ni Pulong Duterte mga kabayan, di ba? Sabi nga ng DPWH, gagamitin daw yun part sa budget na yun para daw sa flood control. Flood control ba? Meron bang flood control? Bakit nagkaroon po ng flooding? It's not just a flooding mga kabayan, but severe flooding ang nangyari dyan sa Davao mga kabayan. Diba? Nakatakot talaga eh. So anyways, ngayon, maraming na-stress dito sa post po ng news outlet na kung saan hinanap na dito ang mga Duterte mga kabayan. Nesas nga si Badong, pati po sila si Bayadbay, Abay Todo Depensa mga kabayan, sila si Fodi, pati marami pang mga vloggers sa mga DBS vlogger na-stress sila sa post po ng news outlet na to. Kasi nga hinanap daw yung mga Duterte sa Davao floodings kasi hindi na nakita mga kabayan. So ayon po dito sa post, babasahin ko lang po. Hindi po vlogger nag-post niyan, kundi nirepost na po yan ng isang vlogger. Okay? Sabi po dito sa balita, labis na pinsala ang idinulot ng malawakang pagbaha at landslide sa malaking bahagi ng Davao Region. Kilalang baluarte ng pamilya Duterte pero walang tulong sa mga Davaoenyo mula sa maimpluwensyang political party na abalang-abala ngayon sa pambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon nito. Si Rodrigo Duterte
Duterte ay ilang dekadang naging alkalde ng Davao City bago naging presidente ng bansa noong 2016 hanggang 2022. Kongresista ngayon ng lungsod ang anak niyang si Representative Paulo Duterte na napaulat na nakatanggap ng mahigit 51 billion unprogrammed funds noong 2020 hanggang 2022 sa panahon Pangulo ng bansa ang kanyang ama. Dati ring alkalde ng Davao City si Sara Duterte Carpio na may kabuuang 2.6 billion ang natanggap na confidential funds noong 2016 to 2022. Nakasalukuyang halal na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Nasa crisis ang mga Davaoenyo na saan ang mga Duterte. Nawindang sila makaabayan sa post niya ng isang news outlet, talagang na-stress yung mga DBS na mga vlogger makaabayan. Nahirapan sila ipagtanggol eh. Ngayon, ang tinira nila si BBM. Kasi daw si BBM hindi na napakita makaabayan, pumunta na ng kasalan. Totoo ba? Pumunta ng kasalan. Mga gonggong talaga eh. So anyways, so tingnan nyo, mismo po yung mga Davaoenyos, mismo po yung mga taga Davao or taga Mindanao, ang hinahanap ngayon yung mga Duterte makaabayan. Hindi naman kasi napakita eh. So anyways, makaabayan, jump tayo sa ibang usapin. May papakita ko sa inyo na ng isang vlog na isang loyalista, yung si Ma'am Rita Gade makaabayan. And I'm very sure kilala niyo po si Ma'am Rita Gade. Napag-usapan niya makaabayan, ito po tungkol kay PBBM, yung life po ni PBBM nung kasama pa niya si Apo Lakay hanggang naging presidente si PBBM. Nung pinanood ko ang kanyang vlog makaabayan, honestly, naluha talaga si Sir Ivan. Yes, promise, talagang hindi ko alam kung anong angking feelings makaabayan. Talagang naawa ako sa pamilya Marcos, naawa ako kay FL, naawa rin po ako kay PBBM. Dito natin makikita kung gaano talaga ka-strong, nataliwas po sa mga sinasabi ng mga fake news peddlers na weak daw si PBBM. Talagang strong po si PBBM, warrior na tao at napakabait po na tao makaabayan. Okay? So for more details, let's watch this. And this is a story where I have to relate because that is how I saw Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nung bumagsak yung unang bomba sa Malacanang, takbuhan lahat ng mga security, pumasok sa study room. Gumalaw yung mga chandeliers, gumalaw, nagyanig sa sahig. Andun din ako. So sabi ng security, "Ma'am, takbo na sa loob." So I ran together with them inside the study room. We were huddled there. Hindi ko na alam kung nasaan yung si Mrs. Marcos at siguro nasa ibang kwarto doon. Ngunit andun si President Edralin Marcos seated sa kanyang desk. Bongbong Marcos, together with some members of the Presidential Security Command, went to look for where the bomb, dalawa palang bomba yon, where the bombs fell. So siya ang nagsabi sa kanyang ama, yon nadinig ko at nakita ko. Sabi niya, let me look, let me see if we can find the shrapnel and kung saan bumagsak. So it took a while until he came back. Hawak niya at hawak ng mga ibang kasamahan niya na sa Presidential Security Command yung shrapnels. And then he said, "Dad, these are not issued by our Army." And then he read made by the United States of America. Yan. So, marami siguro hindi nakaalam. Ngunit siya ang lumabas ng Malacanang para hanapin kung saan nahulog ang bomba. Ganon katapang siya dun sa moment na hindi siya nagkubli, hindi siya nagtago, hindi pumunta sa ilalim ng kama, kagaya nung may nangyaring nakaraang ganon. At siya, kasama ng mga sundalo ang naghanap at tiningnan kung saan bumagsak yung bomba na yon. I relate this as the story of a man who was not afraid. A young man who took the responsibility for the rest of the soldiers there, of the PSE, and for his father, and for the country. Kasi Office of the President yan na binomba. So, that is the story I have to tell. First hand,
without any elaboration. Pero there at that moment, I saw how brave he was and how he took the responsibility immediately of finding out ano ba itong tinapon dito sa Office of the President na yung binomba dito. So, that particular incident is part of the story that I'm telling now about this man, Bongbong Marcos Jr. The other image I would want you to remember and also imprint in your minds. How did Marcos Jr. suffer through all this? Did you hear anything from him? Did he say anything against all of those machinations, the rampage that they did against his family? He came home. Umuwi siya. Hindi siya natakot na humarap sa korte, sa mga korte ni Mrs. Aquino. Mga inappoint niya ng mga nasa justice system. He did not fear na makukulong siya. Wala siyang sinabi, wala siyang press statement na nakakatakot naman, kailangan dito muna ako sa Hawaii o sa ibang bansa. No, he came home. And then he entered politics again to tell the people na salamat sa inyong pagtaguyod sa amin, kayong mga nagloyalista sa aking ama at sa aming pamilya. Ilang episodes yan, he ran for governor, he ran for congressman, he ran for senator, natalo minsan, tumakbo ulit, run for vice governor until he ran for the presidency. Pero bit-bit niya ang backpack niya, yung 37 years ng paghihirap at yung pagdumi sa kanilang pangalan. And I should mention na doon sa New York kung saan nilalabas lahat yan, na-meet niya yung sa ating First Lady, si Lisa Cacho Araneta. She loved him despite the fact that there in New York, nilatag lahat ng mga kadumihan ng mga Marcoses ng Amerika nilabas doon. She loved him despite that and married him and is now his First Lady to this day. Kailangan tingnan natin yan. Ikaw ba? You have a beautiful career, you have a good career in New York, no less. In a law firm na kilala ka na dyan sa, my goodness, New York City pa. Sabi nga, if you can make it there, you can make it anywhere. And you fell in love with this young man who is on trial sa New York na lahat ng kadumihan at lahat ng pagnanakaw, nilaladlad araw-araw. In fact, there is a publication, The Manhattan Lawyer. You read that every day. At andun, nakaano doon. Of course, Lisa was reading all of this. But despite that, naniwala siya sa katotohanan. Naniwala siya sa karakter nitong Marcos Jr. na ito, na lahat ng pinagsasabi laban sa kanila, hindi ito. Hindi lang niya minahal doon sa New York. Sinagot pa niya, oo, magpapakasal tayo. And they married. And they're together now as both our President and our First Lady. Hindi ko nasasabihin pa kung ano yung mga characteristics, etc. Yun na lang. I am just telling the story as I have seen it, at as I have heard it, and I have known it personal. Nakita ko yan sa New York. Nakita ko yan pag-uwi ni Marcos Jr. dito. Nakita ko ang pagharap niya sa korte habang andyan pa yung babaeng talagang nagtugis sa kanila. At sa mga subsequent governments after that, which were not friendly to them at all. Kahit na kaibigan lang. Si Erap sabi, palilibing na yung tatay, tapos umatras. And all of these incidents that have happened from their friends even, na ang aga-aga pa, nag-compromise agreement na. Diyos ko, for 100, 150, I have their compromise agreements. Nakipagkutsaba na sa PCGG. Meron ka bang nadinig na sinabi ni Marcos Jr.? Alam niyang lahat yan, kilala niya sila. Meron pa ka bang nadinig laban sa kanila? So look at the character of this man now and see how he behaves. Itong hidwaan, itong mga sinasabing, ito si ganyan-ganyan, itong pinsa mo ganyan. Kung 37 years na talagang grabe ang batikos sa kanila, sa pamilya niya, wala kang nadinig na salita sa kanya. He kept his silence, but the language of his silence spoke 1 million words. In fact, it spoke 31 million votes. That is the president we have today. Remember this
as I tell you that story. Because there are things that we have to remember. If we remember the truth, then it will be the beginning of a good future. If we only remember the lies, then that is what we have to suffer for the rest of our history. Kaya sabi ko nga, dalawang image ang aking nakikita dyan. Nung siya ay tumayo doon sa balkonahe ng Malacanang to defend the office of the President, Malacanang, and the country as he stood by his father. At nung siya ay tumayo, pag-recognize sa ating military, yung mga sinalakay na Special Action Forces, sapagkat doon niya pinakita that the foundation of our economic progress and everything else is in the peace and security of our country. Yan ang kanyang katungkulan nung siya ay nag-oath of office as Commander-in-Chief. So nakita niyo yung dalawang pagtayo niya, isang batang sundalo sa balkonahe ng Malacanang bago sila umalis, at yung kanyang pagtayo sa harap ng mga sundalong walang uniforme siya noon. Ngunit yung recognition niya na ito ang nagbibigay sa atin ng tapat na serbisyo para tayo ay proteksyonan ang bayan natin, ang ating mga kababayan, the Filipino people, the country. And now, whatever else is being debated upon, all this political quagmire that we're in, yan, si Ferdinand Marcos Jr. nakatayo dyan. Tahimik, sabi nga, magsalita ka na, magsabi ka na ng ganito. Remember his silence for 37 years. And as I've said, the language of his silence spoke 1,000 words, 1,000,000 votes, 31 million, as a matter of fact. So, marami pang storya na hindi ko siguro nahimay na dinaanan niya sa lahat ng ito. Ngunit, sapat na yon. Because the stories we tell ourselves is exactly what makes our lives of any value. Yung sinasabi nga, I'd like to, I have the book here of Ben Okra na sinasabi nga that there is a mutual justice to the incontrovertible logic of the way stories reveal their hidden selves. Yan. This is the story I had to tell because they tell the story of the hidden self of this man who stands now as the Commander-in-Chief of our armed forces and of the President of our Republic. Sa kanyang mga dinaanan, lahat ng kanyang pinasukan sa politika at yung mga different episodes na yan, they all actually lead on to the two images that I would also want you to remember. I relay the stories because they are the incontrovertible truth that we can see. Hindi na natin mapapalitan yon. Nakaraan na yan, andyan na yan. Yan ang katotohanan ng ating simula as a nation. Kaya mahalaga na bigyan nating diin sa ngayon, lalo na sa kasalukuyang pagkakagulo. Lahat ng sinasabi, mag-resign ka, itong gawin mo lahat. Sino ba tayo para magsalita habang siya ay nakaupo dyan at alam niya? Kung alam niya, kung nabitbit niya sa kanyang loob at sa kanyang puso, lahat ng kanyang dinaanan for the past 38 years, I do not know of any other image of any other person that could have been able to withstand all of this and kept this in silence until now he believes he owes it to the people. Lahat nga nung mga nagpatnubay sa kanila, all of those who have stood by them, he has all of them in their hearts. Ang dami nagtatampo, ba't hindi na-appoint dito, ba't hindi na-appoint? Bakit nga si Enrile ang in-appoint dyan? Kinwento ko na sa inyo. Yan ang klase ng karakter nitong taong ito. Did he bear any grudges? Nasa loob niya siguro, hindi niya nilabas. Did he have anger in his heart? Hindi niya nilabas. Ngunit pinakita niya what a statesman is sa lahat ng kanyang episodes na sa Congress, pwede ka magsalita. You are immune from the speeches that you make. Meron ba kayo nadinig na nagbati ko siya? Ano unang ginawa niya when he was congressman? Mindanao ang kanyang anasikaso. Yung Bangsamoro. Kasi alam niya, lahat itong mga ginagawa niya ngayon, yung Kadiwa, saan ang galing niya? Nanay niya.
Anak siya ng nanay niya. Itong tinatawag na, yung sabi nga niya sa infrastructure, build better, more. Build more, better. Saan ang galing yan? Galing yan sa infrastructure din ng kanyang ama. Crisscrossing the country with the Pan-Philippine Highway, the Marcos Highway, etc. Itong tinatawag niyang digitalization, saan ang galing yan? Sinimulan yan doon, Technology Resource Center, University of Life, lahat ng yan to digitalize para mas madali ang pagtanggal ng bureaucratic red tape. Yan, bureaucratic red tape. Sinabi din niyang kanyang ama na lahat ng mga notoriously undesirable, alisin na at palitan na. Yan ang kanyang launching kamakailan lang, noong linggo lang. Ang bagong Pilipinas, ano ba yan? Magserbisyo kayo, huwag kayo nagkukuyakoy dyan. Etc. etc. Hindi ko na lang maulit pa ng kanyang pinagsasabi dyan. Pero ano yan? Anak ng Marcos. Sinabi ng kanyang ama niya, ng kanyang ama, the Filipino ideology, which has been condensed in so many books, listen to his speeches. They contain the translation of that ideology and that vision into the words that he speaks today, into the oratorical expertise that he has to outline and to make the statements that his own father has stood on and written about. Anak ng Marcos, anak ng Imelda. The tertiary hospitals that he has mentioned, some of them that he already had groundbreaking or inauguration. Ano yan? Yan yung heart center. Yan yung lung center. Sa lung center lang, anong sabi niya? Pwede na magkaroon ng lung transplant. O, nagkaroon tayo ng kidney transplant. What is that? Anak ng nanay niya na nakaisip niyan kasama ng mga dalubhasa nung panahon nila. We do not hear those names coming up. Marami na kasing namatay na mga kasama niya noon. As a matter of fact, iilan-ilan na lang ang natitira na buhay pa. And perhaps even in media. Sige, tingnan ninyo, is there any president at all from 1986 and even before that, today, na nakipagkamayan kay Chairman Mao Zedong ng China? My goodness. Andun siya, kasama ng Jiang Ina. 10 days in September, sa mga inikot nila na pinakita sa kanila ni Chao Enlai, Madam Chiang, asawa ni Mao Zedong, inikot sila. In the future, that young man, that young boy, teenager siya at the time. He was a teenager at the time. When Chairman Mao Zedong acknowledged his presence there, his presence with his mother. Ano yan? Can you imagine that historic moment that this young man who was acknowledged by the chairman of the People's Republic of China is now our president? Kaya ba bang ipagyabang yon? Hindi. Sapagkat yung retrato niya, minsan-minsan lang tinitingnan. Am I proud of it? That is why I am telling this story. It is a story that you must hear. It is a story I have to tell. I have to tell because I was there, firsthand, personally, seeing all of this. At lahat ng mga ibang incidents na kinikwento ko nga sa inyo, yung trial sa New York, yung pag-meeting nila ni Miss Lisa at naging First Lady, lahat ng yan, I was there, I was present, I heard, firsthand. Kaya sinasabi ko nga, kaya nagbigay ako ng konting background, paano ba ako napadpad dyan? Yun. Coming from what was once upon a time, the small town of Kidapawan. I acknowledge also the contribution of my father dyan sa National Convention ng Nationalista Party. With no expectations to be rewarded for that act because he too at that moment believed in Ferdinand Marcos Sr. as I do now tell the story of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. so you too would believe.
Alam niyo mga kabayan, di ba si Ma'am Rita Gade, maedad na ho yan. Pero tingnan niyo yung kanyang memory, klarong-klaro para mga kabayan. So dito natin nakikita kung gaano po kagaling na leader itong si PBBM, okay? So talagang nakaawa no, yung pamilya Marcos, si PBBM na lagi pong inalapusta hanggang ngayon mga kabayan, inaakusahan pa rin na magnanakaw at saka sangkaterba pa ng mga paninira dito at gusto mong pa-resignin daw na bilang o patanggalin nila bilang presidente ng Pilipinas, okay? So anyways mga kabayan, yan po at manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw. Alisin niyo po lahat ng mga takot at pangamba sa aming isipan. Ilayo niyo po kami sa anumang uri ng sakit at ingatan at alagaan niyo po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay saan man kami magtungo. Naway ikaw po ang magsilbi naming sandata sa anumang pagsubok at problema na kinakaharap ng aming bansa at sa buong mundo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang